Marahil ay hindi lingid sa ating kaalaman ang patungkol sa mga kababalaghan na nagsilipan at lumalaganap sa paligid. Ika nga nila, hindi mo mapapatunayan na ito'y totoo hanggang sa ikaw na mismo ang makaranas. Isang nakakapanghilakbot na karanasan mula sa ating sender na itago na lang natin sa pangalang Miguel ang ating pagsasaluhan ngayon. Isang hindi malilimutang engkwentro sa maligno na siya mismo ang nakasaksi at magpapatotoo. Taong 1972 nang maganap ang isa sa mga masasabi ko na pinaka nakakatakot na karanasan sa tanang buhay ko. Ito ang nagmulat sa akin na bukod sa mga tao ay may mga elemento ring nananahan o marahil ay nakakasalamuhan natin sa ating paligid. Bagay na nagbigay sagot sa mga katanungan na simula pagkabata ay hindi ko pinaniniwalaan. Hanggang sa ako na nga mismo ang nakaranas. Bata pa lang ako ay samot-saring kwentong kababalaghan na ang naririnig ko mula sa yumao kong lolo. Miyembro siya ng KC o Knight of Colombo sa amin noon. Naalala ko, tuwing magaganap ang pista sa amin ay lagi siyang nakahawak ng espada tuwing may parada sa bayan. Bilib na bilib ako kay lolo noon sa tuwing nakikita ko siyang naka-uniforme kasama ang iba pang miyembro sa grupo nila. Hindi ko rin makakalimutan na hindi nawawala sa leg niya ang isang kwintas na kulay ginto na madalas niyang dasalan. Bigay umano ito ng matalik niyang kaibigan na siyang miyembro rin sa samahan nila. Kapag nawala ako, apo, sayo na ang kwintas na ito. Ilalayo ka nito sa kahit anong kapahamakan, lalong-lalo na sa mga maligno. Ang wika niyang tumatak sa isipan ko na nabanggit niya noon. Gayon pa man nang namatay ang lolo bunsod sa komplikasyon sa sakit, ay hindi pumayag ang aking mga magulang na sa akin ibigay ang kwintas na iyon. Ramdam ko hanggang kahuli-huli ang hininga ng aking lolo na masakit ang loob niya sa aking mga magulang. Dahil hindi nito na ipamana ang kwintas na matagal niya nang bukang bibig sa akin. Inilibing si lolong kasama ang kwintas na natatandaan kong tinatawag niya sa pangalang San Benito. Nang matanong ko naman ang aking mga magulang kung bakit ayaw nilang mapasa akin ng kwintas, ay iisa lang ang siyang tugon nila. Ayaw raw nila akong magaya kay lolo na naging lapitin ng mga maligno magmula nang mapasa kamay nito ang kwintas. Hindi na rin ako nag-usisa pa patungkol dito sapagkat maging ako ay hindi naman naniniwala sa mga malignong sinasabi nila. Hanggang sa sumapit na nga ang buwan ng Pebrero, taong 1972. Hindi ko na matandaan ang eksaktong araw noon nang mapagpasya namin magpipinsan na maligo sa isang ilog na 1 kilometro ang layo mula sa aming bahay. 19 na taong gulang ako ng mga panahong iyon at nasa ikalawang baitang na sa kolehiyo. 3 kaming pumaroon sa ilog kasama ang pinsang kong sina Aljon at Manuel na hindi nalalayo ang edad sa akin. Linggo iyon at saktong walang klase, kaya napag-usapan naming pumunta sa ilog na mas masaya kung may kaunting alak. Umiinom na rin kasi ako ng mga panahong iyon na hindi naman lingid sa kaalaman ng aking mga magulang. May dala-dala kaming 2 piraso ng bangos kung saan doon namin iihawin sa ilog. Nagsimula na kaming uminom at ako ang nakatokang magluto sa dala-dala naming pulutang isda. Habang umiinom, ay maya't maya sa pagligo sa ilog ang 2 pinsan ko habang ako na may abala sa pag-iihaw ng 2 bangus. Minabuti kong madaliin ang pagluluto rito upang makasama sa kanila na naroong enjoy na. Bagamat abala ako sa aking ginagawa, ay isang mag-ama ang pumukaw sa aking atensyon nang mahagip sila ng aking mga mata. Nakatanaw sila sa akin mula sa kabilang parte ng ilog. Makikitang may bitbit na bayong ang ama. Tingin ko naman ay nasa edad 10 ang batang lalaki na kasama nito. Itinoon ko muli ang atensyon sa ginagawa ko hanggang sa maulinagan ko papunta sila sa kinaroroonan namin. Nagsimula nang umahon sa tubig ang 2 kong pinsan. Saktong malapit na rin namang matapos ang inihaw kong isda. Naging mabilis ang sumunod na pangyayari
nang nasa harapan ko na ang mag-ama. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko ng mga oras na iyon. Maalinsangan naman ang panahon, subalit tila nakakaramdam ako ng lamig. Mas nagpegting pa sa kakaibang pakiramdam ko nang magsalita ang ama. "Iyo, ang sarap naman ng niluluto mo. Pwede ba kaming makahingi ng isang isda? Hindi pa kasi kami kumakain ng ilang araw na." Wika nito sa mahinaong boses, sabay baba sa hawak nitong bayong sa batuhan. Mabato kasi ang pwesto kung saan ako nag-iihaw. Minabuti kong tignan ang laman ng ibinaba niyang bayong. Ganoon na lamang ang pagtataka ko nang makita ko ang laman nito. Punong-puno ito ng hilaw na mga karne at isda. Doon nabuo sa isipan ko na pinaglololo ko yata ako ng mga ito. "Manong, 2 lang po kasi ito at sakto lang pong pampulutan namin. Kung gusto niyo po, dito niyo na lang din po iluto yung daladala ninyong isda at karne." Suhestyon ko, subalit hindi ko inaasahan ang sumunod na nangyari. Nang biglang pumulot ng bato ang kasama nitong bata, saka inihagi sa akin. Agad naman akong nakailag at napalingon sa gawing kanang ko. Muntik pa akong mawala ng panimbang. Kaya naman sa inis ko ay pinagtabuyan ko ang mag-ama. Pinagsabihan ko rin ang tatay ng bata na pangaralan ng magandang asal ang anak nito. Matapos ang tagpong iyon ay dinala ko na ang pulutan sa aking mga pinsan na hindi ko batid kung bakit tawa ng tawa. Kaagad ko namang kinuha ang alak at tumungga ng isang shot para libangin ang aking sarili. Wala na kasi ako sa mood ng mga oras na iyon mula sa nangyari. Hindi ko mawari sa isip ko kung bakit manghihingi pa ng isda ang mag-ama. Gayong higit na mas marami ang dala nilang pagkain. Nagawa pa akong batoy ng bata. Mabuti na lang talaga at nakailag ako. Pinilit kong ibaling ang atensyon sa usapan namin magpipinsan habang nagiinuman. Tamang kwento sa love life at kanya-kanyang ganap sa buhay. Masaya ang naging inuman namin magpipinsan, lalo pa at may dalang gitara si Aljon. Magaling kasi itong tumugtog dahil miyembro siya ng banda sa aming paaralan. Subalit ilang saglit lamang na magtanong sila sa akin, ay muling nanumbalik na naman sa isipan ko ang mag-ama. Hindi ko inaasahan ang mga isiniwalat nila sa akin na maging ako ay hindi makapaniwala. "Sa ating 3 talaga, tol, ikaw na ang pinakakwela." Nangingiti pang baling sa akin ni Manuel. Napakunot ako ng kilay mula sa sinabi nito hanggang sa semegunda naman si Aljon. "Insan, parang totoo talagang may kinakausap ka kanina habang nag-iihaw ka. Ang galing mo talagang umarte. Kaya ang sakit ng tiyan namin kanina katatawa." Saad nito na siyang nagpausbong ng kilabot sa aking sistema. Tama ba ang narinig ko? Pinagtitripan ba ako ng 2 kong pinsan? Hanggang sana ikwento ko na ang mga nangyari. Noong una ay akala nilang nagbibiro ako. Subalit na pagtanto rin nilang nagsasabi ako ng totoo dahil sa ipinapakitang ekspresyon ng mukha ko. Nanlalambig ang aking mga kamay at paa ng mga oras na iyon. Hindi ko kasi sukat akalain sa narinig ko mula sa kanila na wala raw talaga akong kausap kanina habang ako ay nag-iihaw ng isda sa batuhan. Na kaya sila tawa ng tawa dahil nakita nila akong umilag at muntik pang matumba mula sa kung ano o sinong kausap ko. Tingin nila ay umaarte akong binibiro ko sila, ngunit hindi. May hindi na magandang nangyayari. Nabalot kami ng katahimikan nang detalyado kong ikinuwento sa kanila ang tagpong naengkwentro ko ang mag-ama. Halata sa boses ko ang takot, gayon din sa reaksyon ng mga pinsan ko. Dahil dito kaya minabuti naming bilisan na lang na tapusin ang iniinom naming alak. Agad din kaming umuwi sa kanya-kanya naming bahay gamit ang motor na hiniram ko pa sa aking ama. Hapon na nang makauwi ako sa bahay. Sa puntong iyon ay sobrang bigat na ng pakiramdam ko. Naglalaro pa rin sa isipan ko ang mga nangyari sa ilog, lalong-lalo na sa mag-ama. Dumiretso ako sa banyo upang makaligo na. Kaagad naman ako nagpahinga sa aking kwarto dahil ramdam kong tatarangkasuhin ako ng mga oras na iyon. Nilamon ng kadiliman ng paningin ko dahil sa pagkahilo na marahil ay dala na rin ng nainom naming alak hanggang sa tuluyan na akong nakatulog.
Mabalasik na mga anyo ang biglang bumungad sa aking paningin. Mas nagpaigting pa sa kilabot na nararamdaman ko nang mapagtanto kong sila ang nakita kong mag-ama sa ilog kani-kanina lang. Naraong hawak-hawak pa rin ng ama ang bayong nitong nakita kong naglalaman ng mga karne at isda. Sa sandaling ito ay para akong inaapuyan na sinabayan pa ng paglabas ng malalamig na pawis sa aking katawan. Gumapang ang masidhing takot sa aking sistema nang makita ko ang pag-iiba ng anyo ng mag-ama. Mula sa normal nilang itsura ay kakatuwang naging kahindik-hindik sila sa aking paningin. Kapwa ng itim ang kanilang balat na tinubuan ng maabong mabalahibo. Ang mga mata nila'y nagbabaga na matalim ang tingin na ipinukol sa akin. Saksi ang aking mga mata sa kung papaano humaba ang matalim nilang mga kuko na sa pakiwari ko ilang sandali lamang ay maaari akong sunggaban. Tinubuan din sila ng sungay at buntot na noon ay akala kong sa pelikula ko lang makikita. Hindi ko maipaliwanag kung may katumbas ba na salita ang takot na bumabalot sa akin ng mga oras na ito. Gustuhin ko mang makasigaw, subalit wala ni isang salita ang kaya kong mamutawi sa aking bibig. Para bang may nakabara sa aking lalamunan na pawang sa utak ko na lamang nagagawa ang pagsigaw at paghingi ng saklolo. Hindi ako makagalaw mula sa aking kinahihigaan na tanging mata ko na lamang ang kaya kong kontrolin na naroong nakatuon sa dalawang nilalang na nakatayo malapit sa aking tokador. Kapwa nakangisi at matalim pa rin ang titig sa akin. Nagimbal ako sa mga sumunod na naganap nang ilabas ng nilalang ang laman na nagkukubli sa dala nitong bayong. Nanlaki ang aking mga mata nang makitang dukutin nito ang mga karne at isda na nangingitim sa sobrang pagkabulok. Dinapuan na rin ito ng mga uod at malalaking bangaw. Sukang-suka ako sa nakakasulasok na sangsang na amoy nito hanggang sa unti-unti silang lumapit sa akin. Patuloy sa pagtambol ang aking dibdib habang maraan silang lumalapit. Lantad sa aking mga mata ang sobrang pangingilabot. Lalo pa nang maramdaman ko ang pag-aplos nila sa aking katawan, paitaas hanggang sa aking mukha. Ramdam na ramdam ko ang mabalahibo nilang kamay na sinasabayan pa ng kagimbal-gimbang nilang hagik-hik. Detalyado kong naaalala ng puwersa ang ibuka ng bata ang aking bibig, habang ang ama naman ay hawak-hawak nito ang nabubulok na mga karne at isda. Doon ko napagtanto na balak nila itong ipakain sa akin. "Huwag niyong ipakain sa akin yan. Huwag niyong ipakain sa akin yan." Paulit-ulit kong sigaw na pawang sa isip ko na lamang na ihahayag. Puwersahan namang ibinuka ng bata ang aking bibig, subalit pinipilit kong lumaban. Kinapitan ko ng mga oras na iyon ng panalangin at paghingi ng saklolo sa Panginoon. Nagising na lamang akong nakaratay na sa kama ng ospital. Unang rumehistro sa nanlalabo kong paningin ang aking mga magulang na bakas ang sobrang pag-aalala sa akin. Ramdam ko ang pananakit ng buo kong katawan. Dagdag pa ng manakanak ang pagkahilo ko. Gustuhin ko mang magsalita ngunit hindi pa kaya ng aking lalamunan. Hindi ko batid kung ano ang rason kung bakit ako nasa ospital at kung ano ang nangyari sa akin. Ang tanging naaalala ko lamang ay nakatulog ako sa aking kama matapos ang araw na maligo kami sa ilog. "Kamusta na ang pakiramdam mo, anak?" Pagbasag sa katahimikan ng aking ama, habang mangiyak-iyak naman ang aking ina na nakahawak sa kaliwa kong kamay kung saan nakapulupot ang rosaryo. Hindi ko na nasagot ang tanong ng aking ama at hinayaan na lamang ilibot ang aking paningin sa paligid ng silid ng ospital. Nalaman kong 6:00 na ng hapon nang makita ang pabilog na orasan na nakadikit sa taas ng pintuan. Bukod sa panghihina ay ramdam ko rin ang pagbaba ng resistensya ko. Malayo sa aking katawan nang kami ay maligo sa ilog. Pinilit akong kausapin ang aking ina at doon niya na ikuwento sa akin na 1 linggo na raw pala akong nakakonfine sa ospital. 1 linggo rin daw akong wala sa sarili at kung ano-anong salita ang aking inihahayag. Hanggang sa ilang saglit pa ay labis na pananakit ng tiyan ang naramdaman ko. Para bang may kung anong pumipilit sa aking kalamnan na pawang sa pag-iyak ko na lamang na idadaing. Para na naman akong inaapuyan. Naisip ko na doon na siguro ako babawian ng buhay
sa sobrang sama at sakit na nararamdaman ko. Sa pangalawang pagkakataon ay muling nilamon ng kadiliman ng aking paningin. Ayon na rin mismo sa kwento ng aking mga magulang, ay nagdedeliryo na ako ng mga oras na iyon. 1 linggo na ako sa ospital, subalit hindi matukoy ng mga doktor kung ano ba ang sakit ko. Ang nakapagtataka lang ay tuwing umaga ay normal umano ang kulay ng aking balat. Subalit pagsapit ng 12:00 ng hating gabi ay nangingitim raw ako. Noon din daw ay madalas akong sigaw ng tulong at paulit-ulit na sinasabi ang katagang, "Huwag ninyong ipakain sa akin yan." Base rin sa kwento nila ay minabuti ng aking mga magulang na ipatingin na ako sa albularyo. Mas lumakas ang kutob nila nang marinig daw nila mula sa akin na nag-iiba na ang boses ko. Para bang may iba ng nilalang na kumukontrol sa aking katawan na maaaring napagdiskitahan daw ako ng maligno at gusto kong kunin. Gayon din ay inilabas na nga nila ako sa ospital upang ipatawas sa albularyo. Payat na ang aking pangangatawan. Itim na itim ang ilalim ng mga mata at sobrang nanghihina na. Mabuti na lamang umano ay may kakilalang magaling na magtatawas ang aking tito sa kabilang bayan. Walang sinayang na oras ang aking mga magulang at kaagad din ay dinala nila ako roon. Kilala sa kabilang bayan si Mang Simon, ang matandang albularyo na ayon sa nakalap na impormasyon ng aking mga magulang ay marami nang natulungan at napagaling. Ilang masasamang espiritu at elemento na rin daw ang nagapi nito mula sa mga taong lumapit sa kanya. Base sa pagtatanong-tanong ng aking mga magulang, ay kailangan daw nilang magdala ng 1 itlog kung magpapatulong kay Mang Simon. Gayon din bitbit ang aking katawan na walang malay, habang tanga ng wheelchair ay walang pag-aalinlangang ipinatingin nila ako sa matanda. Punto 5:00 ng hapon nang marating namin ang lugar ng magtatawas. Nang makapasok raw kami sa munting barong-barong ni Mang Simon, ay hindi na nawala ang tingin nito sa akin. Ikinuwento muna ng aking ina na na-confine ako sa ospital ng 1 linggo at walang makitang findings sa mga doktor tungkol sa karamdaman ko. Maging sa mga hindi maipaliwanag na nangyaring pagbabago sa aking katawan pag sumasapit ang 12:00 ng hating gabi. Iniutos naman ng albularyo na ipahawak muna sa akin ng itlog na siya namang ginawa ng aking ama. Pagkatapos ay ibinatil ito sa klarong babasaging garapon na may lamang tubig. Ilang sandali lang ay umusal ito ng dasal sa wikang hindi maintindihan ng aking mga magulang. Hawak din ito ang maliit na libreta kung saan nakaimprenta sa harapan ang pabaliktad na tatsulok na may mata sa gitna. Hanggang sa nilapitan na ako ni Mang Simon, ramdam na ramdam daw nito ang sobrang bigat na presensya sa akin. Idinikit nito ang malapad na papel sa aking noo, saka muling umusal ng dasal sabay bigkas sa aking pangalan. Sinimulan niya ng sindihan ng puting kandila, saka idinarang dito ang papel. Ganoon na lamang ang pagkagimbal ng aking mga magulang nang makita ang imahe na namumuo sa papel. Maging si Mang Simon ay tagatak na ang pawis dahil sa tensyon ng mga oras na ito. Lantad na lantad mula sa figurang ipinakita ng papel ang dalawang nilalang na may sungay at buntot. Doon na nakumpirma ng matanda na pinaglalaroan nga ako ng masamang elemento. Ilang saglit lang ay napasigaw ang aking ina nang makitang nangitim ang itlog sa garapon. Para itong may sariling buhay na unti-unting nagpapalabo sa klarong tubig. Nanlaki ang mga mata ni Mang Simon sa takot. Alam at ramdam niya kung gaano kalakas ang mga elemento na unti-unting pumapatay sa aking katawan. Pagdakay biglang lumamig ang simoy ng hangin sa loob ng barong-barong na siyang lalong nagpasiklab sa takot na nararamdaman ng aking mga magulang. Kaagad na ipinahid ni Mang Simon ang lana sa aking noo at tiyan. Subalit segundo lamang ang lumipas nang magsimula akong mangisay. Rumehistro sa kanila ang kagimbal-gimbal kong ekspresyon nang maramdaman nilang bigla akong nagkamali at lumakas. Bagay na alam kong hindi ako ang kumokontrol sa aking katawan. Nanlilisik na mga mata at nagngangalit sa galit kung mailalarawan ang itsura ko ng mga oras na iyon. May binibigkas din daw akong mga salita na hindi maintindihan ng aking mga magulang. Hindi magkandamayaw sa malakas na pagsigaw. Nariyang humihingi rin daw ako ng saklolo
Ito ang di umano'y maririnig mula sa akin na siyang bumabasag sa katahimikan ng gabi. Kakaiba rin ang aking lakas. Mabuti na lamang at tumulong ang mga nakikiusyosong kalalakiang kapitbahay sa labas upang ako ay pigilan at hindi makapanakit. Kung tatanungin muli ako tungkol dito, ay hindi ko talaga matandaan. Ang tanging sigurado lang ako, hindi ako ang kumukontrol sa katawan ko ng mga oras na iyon. Ang katakawan sa laman ay sinusunggaban ng kadiliman. Ang katakawan sa laman ay sinusunggaban ng kadiliman. Mga salitang hindi malilimutan ng aking mga magulang na paulit-ulit ko raw binibigkas sa nakakapangilabot na boses. Ibang-iba sa kung paano ako normal na magsalita. Ginawa ni Mang Simon ang lahat upang matulungan ako. Subalit matapos ang pagtatawas, ay bigla na lamang siyang nahirapang huminga. Kaagad din siyang pinainom ng tubig hanggang sa siya ay kumalma. Natigil na rin ako sa pagwawala hanggang sa muli na naman akong mawalan ng malay. Habol-habol ang paghinga ng matanda nang binalingan niya ang aking mga magulang. Ayon sa kanya ay sobrang lakas daw ng elementong bumabahay sa akin. Kung magpapatuloy pa siya ay tiyak siya ang papatay ng nilalang. Hindi maipinta ang sobrang pag-aalala sa mukha ng aking mga magulang. Sa tuwing ikinukwento nila ito noon sa akin ay siyang pagpatak ng aking luha. Napatunayan ko kung gaano sila kahandang magsakripisyo para lang maisalba ang buhay ko sa pagkakataong iyon. Ayon rin sa albularyo ay batid nito ang ilang mga salita na binibigkas ko. Ang ritual na pag-aalay sa lugar kung saan ako napaglaruan ng maligno. Mabuti na lamang ay naikwento rin ng mga pinsan ko sa aking mga magulang ang nangyari sa amin sa ilog. Bagay na tumugma sa sinasabi ng albularyo. Kailangan daw mag-alay nila mama ng isang kambing, 10 bangos at hilaw na mga karne sa ilog kung saan huli akong pumunta. Dagdag pa ni Mang Simon na dapat pantay ang pagkakahiwa sa kambing mula sa ulo nito pa ibaba sa buntot. Ito raw ang hinihiling ng elemento na ipapaagos sa ilog sa ganap na 12:30 ng madaling araw. Kailangan din daw naming maligo sa ilog at umusal ng dasal at humingi ng paumanhin. Iniabot din niya ang lana o iyong langis na may dasal sa aking mga magulang upang sa oras na atakihin ako ay maaari akong mapakalma. Ibinilin din niya magsuot kami ng pulang damit sa oras na mag-alay kami sa ilog. 7:00 na ng gabi nang makauwi kami sa bahay. Inihiga nila ako sa aking kama saka ay ginapos. Wala man akong malay subalit ramdam na ramdam nila mama ang hapong-hapo kong katawan. Ayon sa aking ina ay masakit mang makita ako sa ganong kalagayan. Subalit kinakailangan upang sa sandaling bulabugin ako ng elemento ay hindi ako makakatakas. Matapos akong igapos ay kaagad namang umalis sila mama upang hanapin ang mga bagay na hinihiling umano ng elementong dumapo sa akin. Mabuti na lamang at naroon ang 2 kong pinsan pati ang aking tiyuhin upang magbantay sa akin. Isang napakadilim na paligid ang pumupuno sa inosente kong mga mata. Naroong nakagapos ako sa isang tanikalang tinik na siyang pumipigil sa akin upang makatakas. Ilang beses na akong nagsisisigaw subalit walang sino man ang dumadalo sa akin upang sumaklolo. Pagod na pagod akong mag-isa sa lugar na siyang piping saksi sa mga daing at panalangin na inihahayag ko. Batid ko sa aking sarili na ilang sandali na lang ay magpapakita na naman sila. Lumandas ang takot sa aking mukha nang masilayan ang mag-ama. Nanunuot sa aking tenga ang isinisigaw nilang salita. Ang katakawan sa laman ay sinusunggaban ng kadiliman. Ang katakawan sa laman ay sinusunggaban ng kadiliman. Minabuti kong huwag alisin ang tingin sa kanila dahil alam kong tatangkain na naman nilang ipakain sa akin ang bulok ng mga laman na nagkukubli sa bayong. Gaya ng inaasahan ay naroong pwersahan nila iyong ipinapakain sa akin. Subalit ng laban ako at tanging kinapitan na lamang ang panalangin na aking ibinibigkas sa isipan. Kinaumagahan ay daladala na nila mama ang magiging alay. Wala na silang inaksayang oras dahil sobrang bumabagsak na ang katawan ko. Humingi rin sila ng basbas sa pari na aming parokya upang kami ay ingatan ng Diyos sa susuungin naming laban. Pagpatak na pagpatak ng 12:30 ng madaling araw ay sinimulan na nila mama ang pag-aalay.
Gaya ng inaasahan ay nangingitim na naman ang aking balat. Mabuti na lamang talaga at epektibo ang ibinigay na langis ni Mang Simon, kaya nabawasan ang pagwawala ko sa tuwing sasapit ang oras na iyon. Bilog na bilog ang manilaw-nilaw na buwan na siyang tanglaw namin sa gagawing ritual. 5 kaming pumunta sa ilog. Ang aking ama at ina at ang mga pinsang kong sina Aljon at Manuel. Lahat kami ay nakasuot ng pulang damit. Maingat na sinunod nila mama ang iniutos ni Mang Simon. Matapos masindihan ang 2 kandila ay umusal sila ng dasal. Sunod na ipinaagos nila ang kambing na pantay ang pagkakahiwa sa gitna, 10 bangus at ilang mga hilaw na karne. Matapos nito ay humingi na rin sila ng paumanhin sa kung sino man ang nagambala ko roon. Base na rin sa bilin ng matanda, ay kinakailangan naming maligo sa ilog at walang pag-aalinlangan naming ginawa iyon ng aking mga magulang at pinsan. Pinaliguan din nila ako gamit ang tabong isinasalok mula sa tubig ng ilog. Nagawa nila ng maayos ang sadya roon. Lahat ng iniutos ni Mang Simon ay sinunod nila ng walang labis at kulang. Lumipas ang 2 araw ay medyo nakitaan na ako ng improvement. Nagkaroon na rin ako ng malay, subalit hindi ko iyon matandaan. Hindi na nangingitim ang balat ko tuwing sasapit ang 12:00 ng madaling araw. Hindi na rin ako inaatake ng kung anumang elemento na namumugad sa aking katawan. Gayunpaman nanatili pa rin mahina ang aking resistensya dahil sa hirap pa rin ako makakain. Para akong lantang gulay na nanatiling nakaratay sa aking kama habang nakagapos. Hanggang sa lumipas pa ang mga araw na siyang gumalantang kinamama 10 ng aking mga pinsan at tiyuhin. Biyernes ng araw na iyon at ayon sa paglalarawan ni mama ay bilog na bilog ang buwan. Muli ay nangitim na naman ang aking mga balat pagsapit ng 12:00 ng madaling araw. Yun na marahil ang pinakamalaking nasaksiyan ng aking pamilya mula sa akin. Sobrang mapangas. Sa sobrang lakas ko raw ay nakalagan ko ang lubid na nakagapos sa aking mga kamay at paa. Sa muling pagkakataon ay naging agresibo ko nang magpakawala ng mga salitang bumubulabog sa tahimik naming bahay. Dumoble ang aking boses habang pumapalaw. Susundan pa ng paghagikik sa kahahalakak. Labis na kilabot ang naramdaman nila, lalo na nang gumagapang ako sa sahig nang nakahilata habang tila uhaw na uhaw dahil nakalabas na ang aking dila. Nanlilisik ang aking mga mata na ayon na rin kina mama ay paikot-ikot ang aking tingin. Sinubukan akong pigilan ng aking mga pinsan at tiyuhin, subalit tila doble umano ang aking lakas ng mga oras na iyon. Muli akong ibinalik sa tagpong ayaw ko nang maalala. Napakadilim pa rin sa paligid. Naroong nakagapos ako sa isang tanikalang tinik na siyang pumipigil sa akin upang makatakas. Ilang beses na ako nagsisisigaw, subalit walang sino man ang dumadalo sa akin upang sumaklolo. Batid ko sa aking sarili na ilang sandali na lang ay magpapakita na naman sila. Lumandas ang takot sa aking mukha nang masilayan ang mag-ama. Nanunuot sa aking tenga ang isinisigaw nilang salita. Ang katawan sa laman ay sinusunggaban ng kadiliman. Gaya ng inaasahan ay naroong pwersahan na naman nilang ipinapakain sa akin ang bulok na laman ng bayong. Ubos na ang lakas ko upang manlaban sa kanila. Tingin ko ay doon na magtatapos ang aking buhay. Wala na akong natitirang lakas upang maisara ang aking bibig, kung kaya minabuti ko na lang na magpaubaya. Hanggang ngayon ay kinikilabutan pa rin ako sa tuwing maaalala ang tagpo na nasa madilim akong lugar, na maya't maya ay magpapakita sa akin ng 2 nilalang. Nang mga panahong mas tumindi ang umanong pagbubulabog sa akin ng masasamang elemento, ay akala nila mama na iyon na ang aking katapusan. Sobra na ang pagpapahirap sa akin ng elemento, gayong nagawa naman na namin mag-alay. Naroon ako sa aking silid na halos hindi na raw ako mapigilan sa pagwawala. Hanggang sa bigla na lamang nawalan ng malay si Papa kasabay ng pagkalma ko. Bumagsak ang katawan nito sa sahig na animoy sinasapian ng magsalita sa ibang tono na boses. Kinausap nito si Mama, ang aking tiyuhin, maging ang aking mga pinsan. Kaagad naman na ipinasundo ni Mama ang albularyo matapos nito. Tuluyan ko nang tinanggap sa aking sarili
na magtatagumpay ang dalawang nilalang na maipakain sa akin ang bulok na isda at karne. Napapikit na lamang ako ng akmang isusubo na nila ito sa aking bibig. Hanggang sa biglaang may naaninag akong liwanag mula sa likuran ng dalawang kahindik-hindik na nilalang. Kasabay niyon ay ang pag-usbong ng pag-asa sa akin. Dahil sa haba ng oras na pamamalagi ko sa lugar na iyon, ay noon muli akong nakakita ng liwanag. Nakakabasag sa pandinig ang sigaw ng dalawang nilalang matapos maninag ang liwanag. Saksi ang aking mga mata kung paano sila unti-unting tinutupok ng asul na apoy hanggang sa tuluyan na nga silang naglaho. Ramdam ko ang pagkawala ng mga tanikalang tinik na nakagapos sa akin. Wala na ang natitira kong lakas, kaya nagpaubaya na akong ibagsak ang aking pagod na katawan sa lupa. Sa huling pagpikit ng aking mga mata, ay natanaw ko ang dalawang figura ng liwanag na papalapit sa akin. Nagising ako sa tila napakahabang panaginip. Sa unti-unting pagbukas ng aking mga mata, ay magulang ko agad ang bumungad sa akin. Mahigpit akong niyakap ng aking ama at ina na hindi mapigilan maging emosyonal. Inilibot ko ang aking paningin sa aking silid. Nakita ko ang aking dalawang pinsan, si Tito at isang matandang lalaki na ayon kina mama ay si Mang Simon. Isang napakapamilyar na bagay ang hawak-hawak ni Mang Simon na siyang nagpaalala sa isang napaka-espesyal na tao sa aking buhay. Ito ay walang iba kundi si Lolo. Hawak-hawak niya ang kwintas na nooy gustong ipamana sa akin ng yumaong lolo. Ito ang kwintas ng San Benito na ayon kay Mang Simon ay isa sa napakalakas na anting-anting na pangontra sa kahit anumang elementong gumagambala sa tao. Nang mga oras na halos makuha na ako ng mga elemento, ay sumanib umano si Lolo sa katawan ng aking ama. Inutos nito na hukayin ang kanyang libingan at kunin ang kwintas ng San Benito. Wala nang pamimilian noon ng aking ina, kaya kinabukasan ay ipinahukay nila ang himlayan ni Lolo. Matagumpay nilang nakuha mula rito ang kwintas. Labis na pagtataka ang naramdaman umano ni Mang Simon nang makita nito ang kwintas ni Lolo. Isang nakakagulat na revelasyon ang isiniwalat niya sa aking mga magulang na siyang tutuldok sa lahat ng mga kababalagan na nangyari sa akin. Gamit ang anting-anting ay walang pakundangang pinahirapan ni Mang Simon ang dalawang elemento na namamahay sa aking katawan. Sobra-sobrang pagpaparusa ang ginawa niya sa mga ito. Kabisado niya ang paggamit ng San Benito at ito raw ang naging lakas niya upang mapatay ang mga elemento at ibinalik sa impyerno. Yun ang nagligtas sa akin mula sa bangungot na aking kinaharap magmula nang magdamot ako sa ilog. Mabuti na lamang daw at hindi ko kinain ng bulok na karne at isda. Ayon pa sa kanya ay dati niyang kaibigan ng lolo na kasama niya sa KCO Night of Columbus. Katunayan niyan ay siya ang nagbigay ng kwintas sa aking lolo dahil ramdam niya noon na lapitin ito ng mga maligno. Mas pinili ni Mang Simon ang panggagamot kung kaya magpas hanggang ngayon ay nananatili siya sa ganoong pamumuhay. Ayon sa kanya ay iyon daw ang kanyang tadhana. Mas pinili niya ito nang sa ganon ay magamit ang regalong bigay sa kanya ng Diyos sa larangan ng panggagamot at pagtataboy ng mga masasamang espiritu at elemento. Magkahalong tuwa at lungkot di umano ang naramdaman niya nang malamang apo ako ng isa sa mga naging mabuting kaibigan niya noon. Doon ay naging klaro ang lahat sa akin, maging sa aking mga magulang. Ang nakita kong dalawang figura ng liwanag noon, habang ako ay walang malay na iginugupo ng mga elemento, ay walang iba kundi si Mang Simon at ang aking lolo. Sa tulong ng kwintas ni Lolo ay tuluyang napalis at nagapi ni Mang Simon ang dalawang elemento na muntik nang umangkin sa aking buhay. Nagpapasalamat ako kay Lolo dahil kahit wala na siya, ay patuloy niya pa rin akong sinusubaybayan. Na kahit wala ang katawang lupa niya sa mundong ibabaw, ay ramdam na ramdam ko ang presensya at pagmamahal niya. Marami akong napagtanto matapos ang pangyayaring ito sa buhay ko. Sa kabila ng lahat ng hirap na pinagdaanan ko, ay lubos-lubos ang aking pasasalamat sa mga taong hindi ako iniwan. Sa aking mga magulang na ginawa ang lahat, may isalba lang ang buhay ng kaisa-isa nilang anak. Sa aking dalawang pinsan at tiyuhin na mas pinaira lang tapang kaysa takot upang mabantayan ako. At kay Mang Simon at sa aking lolo na siyang nagsilbing liwanag ko ng mga panahon
na muntik na akong makuha ng dilim. Higit sa lahat ay sobra-sobra ang pasasalamat ko sa Diyos dahil sa lakas at tapang na ibinigay niya sa akin. Walang katumbas na bagay o anting-anting ang makakapantay sa bisa ng kapangyarihan niya sa oras na kapitan mo siya at manalig sa iyong pananampalataya. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kalakbay. Maraming salamat.